Ayun, good morning mga ka-business. Actually, kanina pa tayo gising dito pa lang tayo muna tayo sa kwarto. Waiting sa mga kaganapan ngayong araw na to. Wala pa naman tayong lulutuin. Tambay lang muna dito sa kwarto. Mainit sa labas, alam niyo naman. Paaraw tayo saglit kanina. Nagmuni-muni, nag-isip-isip. At yun, nag-isip-isip lang. Mga bagay-bagay, mga dapat gawin sa hinaharap para 'di ba mas mapaganda yung ating mga magiging content. Ang hirap din po kasi mag-isip ng mga content pag nasa isang lugar ka lang. Yun yung katotohanan na yung routine mo is ganun lang, daily routine, ulit-ulit. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa pagbibigay ni Ma'am D ng motorsiklo kasi natutupad ko na yung mga matagal ko ng plano at pangarap, syempre yung mag-travel vlog upang puntahan yung mga lugar natin dito sa Pilipinas na magaganda. At syempre baka mag food vlog din ako, syempre doon tayo mahilig, tikman natin kung ano yung mga masasarap na delicacy ng bawat lugar na mapapasyalan natin pag tayo nagsimulang mag-travel vlog mga ka-business. Yun lang naisip ko, siguro magpo-focus na lang ako doon sa pagta-travel vlog kasi nagkakaedad na rin tayo. Iniisip ko kailan ko gagawin yon pag hindi na kaya, di ba mahirap naman pag hindi ka na makapag-drive ng motorsiklo, hindi ka na makapunta sa mga gusto mong puntahan. Kaya habang bata-bata pa, gawin na natin yung ating gustong gawin. At magbabakasyon naman na siguro ng isang buwan na lang. Gagraduate na din si Amaro. At syempre marami akong gustong gawin at plano. Sana matuloy. Especially sa larangan ng pagpa-vlog kasi hindi ka lang naman pwedeng mag-focus sa isang bagay, isang content, 'di ba? Dapat subukan mo din yung mga bagay-bagay, lalo na nasa social media tayo. Subukan natin mga bagay-bagay na pwede nating gawin at siyempre yung gusto ng ating puso. At siyempre hindi naman natin magagawa itong mga to at hindi naman tayo makikilala sa social media. Siyempre sa ka-business official tayo nagsimula, kaya yung pasasalamat at yung paggabay na itinuro sa atin, dadalhin natin yon saan man tayo mapunta, di ba? At syempre maraming salamat sa kabuuan ng Family Ka Business, sa mga nakasama kong kagwang. At syempre ako, iniiwas ko kasi yung sarili ko sa mga sa mga negatibong bagay. Kasi naranasan ko na yun mga business, no? Magkwentuhan muna tayo habang wala pa namang gagawin. Naranasan ko na kasi yan sa mga nagdaan na napaka-negatibong mindset ako meron na hindi pala maganda at nadadamay lahat-lahat, nasisira ang yung diskarte pag sinasamahan mo ng negative vibes yung iyong pagdadala ng buhay sa araw-araw. Kaya napapansin nyo, hindi ako na masyadong bibitaw ng salita kasi yung kumbaga yung less talk, less mistake, ganoon nga, di ba? Kasabihan yon. So sa akin mas gusto ko na ng manahimik pag may mga isyong tinatanong sa akin or ibinabato.
Mas maganda kasi 'yun, 'di ba, na oo, nasa social media, pero gusto kong magtira din naman sa sarili ko, hindi ko para lahat ibalandra. Especially yung private life ko, 'di ba? Ano 'yun. Sa katotohanan lang po, doon lang tayo sa totoo. Marami kasing mga viewers na gustong ungkatin at bulatlatin ang lahat-lahat sa mga pinapalo nila na para sa akin hindi naman nararapat. Sa akin siguro oo, suportahan nyo, mahalin nyo, pero wag naman yung panghihimasukan nyo yung, 'di ba, yung personal na buhay nila. Mga magkalat nyo kung pasintabi po meron kasi mga viewers na akala mo kung sino makapagtanong na pag hindi nasasagot yung kanilang tanong magko-comment ang, 'di ba? Meron kasi ma-open ko lang mga kabis, meron kasing yun nga nung mga ilang linggo kaming nawala dito ni Amaro dahil nasa Pampanga kami. May nag-comment ba naman na sabi ba naman sa comment, hindi yung exact lang pero ang natatanong sabi niya, ba't ayaw niyong sagutin yung tanong ng mga viewer na pinagkakakitaan yung pinagkakakitaan. Ganun ba yun mga ka-business? Dapat sagutin nyo, sabi ganun pinagkakakitaan. Pinilit ba namin kayo na manood sa channel namin? 'Di ba? Hindi. Kayo ang nagdesisyon yan eh. Bakit sasabihin yung pinagkakakitaan? 'Di ba? Sa akin naman, wala namang problema kung may manood o wala eh. Ang importante yung payapa yung isip ko. Wala akong iniisip na mga negatibong bagay. Kaya yun yung natutunan ko eh. Pag may mga nagtatanong ganyan, hindi ko na talaga sinasagot. Puro positibo na lang yung siguro pinupusuan ko. Kaya mas maganda manahimik ka lang sa mga ganyang bagay. Natatawa lang ako nung yun nga, nandun kami, ang daming may comments sa comment section na 'di ba? Tatanong pero hindi na para siguro pag sa ganung nasa yun, ibig ko bang sabihin is nasa tamang panahon, tamang lugar yung pagsagot, hindi yung bigla na lang. 'Di ba? Porket gusto nyong nag-comment kayo at gusto nyong malaman, isasagutin ko agad. Hindi na po ako ganun. Mas magandang siyempre mananahimik muna tayo at sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sasagot ako sa mga inyong katanungan, 'di ba? At sa akin, pag nagkakaedad ka na po talaga, ganun na yung kumbaga ganun na yung gusto mo na sa payapang pamumuhay na lang, simple, iwas sa mga negatibo, sa mga marites, marami. Yun lang sa akin lang mga ka-business, sa totoo lang. Sa mga viewers kasi nasanay sila sa ganun na halos lahat sa napapanood nila nabubulat-lat yung mga dapat hindi na, 'di ba, mga bagay na hindi na dapat nila malaman. Sa akin nagtitira ako para sa sarili ko at karapatan ko 'yon, siyempre, 'di ba? Karapatan ko 'yon bilang isang individual na nasa akin lang kung ano yung, 'di ba, yung gusto kong i-share. Especially ang gusto ko lang namang i-share yung talento ko sa pagluluto at yung sa pag-aaral ni Amaro, 'di ba? Kasi yun yung goal ko sa buhay makapag-share ng aking talento sa pagluluto, sa aking kaalaman, sa aking mga niluluto. At siyempre, yung nasasamahan ko din ng patungkol sa aming mag-aama dahil nga isa akong single dad until now. At yun, patungkol sa mga anak ko, pero siguro pag sa private life, sa mga life, hindi ko na para siguro ibalandra o anong tawag nito? Ibalandra sa social media yung mga ganung kasi karapatan ko naman yun. At para sa akin yun yung tama. 'Di ba? Sa mga viewers, salamat siyempre. Kahit hindi tayo mga magkakakilala nandiyan kayo na nanonood sa akin at na sumusuporta. At siguro
mas piliin nating sa pagko-comment yung positibo, wag yung nanggigigil kayo na gusto nyong malaman kung anong nangyari. Wag na siguro yung ganun. Pag hindi sumagot ang isang tao, respeto na lang siguro natin, 'di ba? Kasi yun ang gusto nilang gawin, 'di ba? Wag yung pipilitin yun, yung sasabihan niyo na pinagkakakitaan niyo kami mga viewers. Hindi na po namin kasalanan yung kung nanonood kayo. Manood kayo o hindi, okay lang sa amin. Kung manonood kayo, malaking pasasalamat, sobrang pasasalamat. Kung mag-sponsor kayo, malaking pasasalamat, sobra kahit di tayo makakilala. At ah, at kung hindi kayo manood, di salamat pa rin. Kung mag-unsubscribe kayo, wala ang problema kasi hindi naman namin hawak yung damdamin at desisyon nyo, 'di ba? Kung sino yung gusto nyo suportahan, ganun. Pero sana lang maging positibo din yon yung pananaw nyo sa ganyan, hindi yung, 'di ba? Halimbawa may issue, nakikisawsaw pa kayo, 'di ba? Alam mo yon, kasi ganun talaga hindi masakit man sa ating masakit man yung katotohanan, masakit mang tanggapin yung katotohanan at masakit pakinggan, pero ang mga Pilipino kasi ganun ang ugali. Alam niyo yung crab mentality, ganyan yan 'di ba? Kaya nakakalungkot man, pero hindi kasi din natin hawak yung mga damdamin ng viewers. Pero para sa akin, basta kung ano yung nakikita nyo at nasi-share ko sa mga vlog ko, hanggang doon lang ang aking may offer. At gusto ko siguro sa mga yung sa pagtatagumpay sa buhay. Oo, merong mga failures, maraming pagkakamali na nagagawa. Pero siyempre doon tayo natututo at kumukuha ng tungtungan para 'di ba sa hinaharap. Kaya para sa akin doon ako sa mas positibo, hindi ako nag-i-invite ng negatibong ah, negatibong pananaw. Kaya sa akin pasasalamat at pagmamahal na natatanggap namin sa inyo. At siyempre yung aking mentor, yan si Kuya. Simulat sa pool, 17 years old pa lang ako, magkasama na kami niyan. May mga bagay man na nangyari, may mga bagay na nagbago, pero nananatili yung pagmamahal at respeto ko sa buong family ka business, especially kila ate, kila kuya at sa mga anak nila. Yung respeto hindi mawawala yun, tsaka yung pagmamahal. Magkalayo man ulit, pero hindi ko puputulin yung ugnayan at hindi ko aalisin kung ano man yung pangalan at anong tawag ito, pangalan at kumbaga yung pagkakakilala nyo sa akin sa social media. Bilang pasasalamat na lang din at bilang respeto, kasi yun naman yung tama na, 'di ba? Bakit natin kakalimutan yung taong nagbigay sa atin at saan tayo nagsimula? Bigay sa atin ang pagkakataon para, 'di ba? Tulad ko, actually, 'di ba? Wala pa naman ako napapatunayan at may age 40 plus. Walang ipon, wala pang pundar, 'di ba? So, napakalaking impact at napakalaking bagay na na-introduce tayo sa social media ni Kuya. At so blessed, syempre marami kasi, kung 'di ba sa panahon ngayon, may gera na. Maraming Pilipino, hindi lang Pilipino, maraming tao sa mundo ang dumaranas ng kahirapan, hindi lang kahirapan, kundi yung mental illness, yan, physical abuse, gera, napakarami, 'di ba? Kaya masasabi ko napaka-bless ko pa rin. At dito ako na-introduce ni Kuya dahil ang mga itinuturo niya sa amin para din sa amin. May mga pagkakataong nagiging hindi naman sobrang matampuin, nagiging may mga pagtatampo ako nararamdaman, pero ganoon siguro hindi naman natin hawak yung damdamin natin pag tayo'y
nakarinig ng masakit sa tenga at nasaling, 'pag hindi ko kasi inilabas yun baka po may ano po ako, 'di ba, may hypertension, may dinadalang karamdaman, lifetime na karamdaman. Kaya siguro nasa edad na din. Kaya yun, pero andun pa rin ako sa positibong pananaw na 'di ba, maging mababa yung loob at, ta's piliin nating sa mapayapang, ah, paraan para, ah, sa ikabubuti. Hindi lang ako kundi sa lahat ng mga tao na kasama ko. At yun mga ka-business, lalong-lalo na sa mga kababayan natin nasa Middle East, matindi po ngayon ang nagaganap na sigalot sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran at, siyempre kasama diyan ang, UAE, I think, Pakistan, Turkey, at actually buong G4 yata at maraming bansa. At siyempre nadadawit din ng Pilipinas. So, ipag-pray po natin na, matapos na yung 'di ba, yung sigalot at gerang nagaganap sa ibang bansa. At siyempre lagi tayong mag-iingat at manalangin para sa ating kaligtasan, 'di ba, mga kapitsis. Maiksi lang ang buhay sa mundo. Piliin natin laging maging masaya, piliin natin lagi ang tama at iwasan na natin yung mga negatibong, pananaw, mga ka-business kong minamahal. At yun, siguro ito muna ang aking simpleng vlog. Napaisip lang ako kaya nakipagkwentuhan ako sa inyo kasi wala talaga akong maisip na content sa ngayong araw na 'to. Si ate tsaka si kuya masama yung pakiramdam. So, ah, hanggang dito na lang muna siguro 'tong vlog na 'to para meron din tayong upload. Kailangan nating kumita kasi nung nakaraan 'di talaga tayo nakasahod. Pasalamat na nga lang ako, may natatanggap kaming allowance kada buwan kahit na aaminin ko sa inyo mga ka-business, kahit na gano'n hindi nakalaki yung sinasahod ng ka-business official, nagagawa pa rin ni kuya na mag-share ng blessing sa amin kaya napakapalad po namin na nandito. At siyempre kung ano man maging, magaganap sa hinaharap o ano mang maging plano ko, malalaman niyo 'yun at sana, suportahan niyo pa rin ako sa mga magiging desisyon ko, sa magiging takbo ng aking vlog. At 'yun, maraming salamat siyempre sa pangunguna ni Mang D. Hindi lang motorsiklo pinagkaloob sa akin 'yan, may mga cash pa. Kasama din siyang nag, bigay ng pandagdag sa pambili ko ng bagong pamblog na cellphone at yung motorsiklo, top box ko at may mga cash pa rin. Tapos siyempre yung mga OFW natin na kababayan na nag-share din, kilala nyo na po kung sino kayo. At siyempre yung nagpapaabot ng buwan-buwan naming bigas, maraming salamat po din sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat, lagi po kayong pananalangin sa ating Panginoon Diyos at sana patuloy nyo pa rin kami suportahan sa pangunguna ng ka-business official at mga kasama ko natitirang kagwang dito. Siyempre, Miss KB Official, Famous Pudang Official, ka-business family, Papa Dins, at sa lahat-lahat po maraming salamat. So, birabanat lang tayo. We love you all po.